Kasi di ba doon isa ano sa mata naman sa kabila. Kanina walang laman. Bata pa yun, mga 50 lang siguro yun. Hindi kasi may kanya-kanya tayo kasi iba ron eh. Dito po ang baka medical siya, di dito. Ay gagapang talaga siya. Tapos, Buti po tayo.
at kasalukuyang tumatakbo sa ikalawang termino po bilang konsehal. Alam niyo po, sa araw-araw na pagbaba namin sa iba't ibang barangay, lagi pong tinatanong kung, attorney, tuloy pa rin po ba yung libreng notaryo? Sa lahat po ng nandirito, babanggitin ko lang po sa inyo na ang libreng legal na serbisyo po na sinimulan po natin taong 2020 o halos 5 taon na ang nakakalipas ay tuloy-tuloy pa rin po para sa bawat isa. Mula po sa libreng notaryo, libreng legal na konsultasyon at late birth registration, bukas po lagi ang aking opisina para ibigay yung serbisyo na yun ng libre sa mamamayan ito sa inyo. Para po sa mga schedule, kasi bumababa rin po kami sa iba't ibang barangay, at para po sa requirements ng late birth registration at pagpapanotaryo, siguro naman po lahat sa atin dito ay may Facebook account. Mag-like at follow lang po kayo sa page na Attorney Wency Lara para makita nyo po kung ano ang requirements at kailan po ang schedule. Pero para sa notaryo naman po, mula Lunes hanggang Biyernes, bisita lang po kayo sa City Hall at lagi pong available ang libreng notaryo natin. Alam niyo po, 2022, ang inyong lingkod ay naging konsehal dahil sa tiwala at suporta ng bawat isa. Tingin ko, kaya ko naman pong sabihin kahit papano na hindi po natin sinayang. Ako po si Konsehal Enzo Asisio. Sa mga di po nakakilala sa akin, ako po ang nag-iisang panganay na anak ng dating na pong konsehal, dating na pong board member Jeff Asisio. Ang inyong lingkod nga po ay tumatakbo pa sa ikalawang termino po dito po sa lungsod ng Imus. At ang inyong lingkod po ay ang chairperson po ng Committee on Health. Kaya nais ko lang po muna sanang ibahagi o binita sa inyo ay iba pong programa pang kalusugan dito po sa lungsod ng Imus. Unang-una po dyan, andyan po ang ating City of Imus Birthing Home. Ibig sabihin po nito, libreng-libre na po ang panganak ng bawat nanay dito po sa lungsod ng Imus. Kahit senior citizen, pwedeng manganak. Kasunod po, ang dialysis center dyan po sa may tabi ng ospital ng Imus na kung saan mas pinalaki po at mas pinaganda para sa bawat kababayan natin na nangangailangan. At ang pangatlo po, ang mga super health center na binubuksan po sa iba't ibang panig ng lungsod ng Imus upang mas mapalapit ang serbisyo medikal para sa bawat kababayan natin kung sa inyo. At ang inyong lingkod din po ay nakapagbigay ng mga libreng tuli sa iba't ibang barangay, nakapagbigay po ng mga medical equipments at mga wheelchair para sa mga nangangailangan po nating mga kababayan. At ilan nga po yan sa programa ng inyong lingkod, kasama po ang buong timada. Alam niyo po, noong mga nakaraang araw, ay narinig po kung mga chismis. Ang sinasabi po nila, si Consel Enzo Asisio, walang alam sa politika. Si Consel Enzo Asisio, bago lang sa politika. At higit sa lahat, si Consel Enzo Asisio daw. Si Consel Enzo Asisio daw nandito lang dahil sa kanyang tatay. Sige po, si Consel Enzo Asisio nandito dahil kay BMJ. Pero bakit ba minahal ng Museo si BMJ Asisio? Bakit ba pinagkatiwalaan ng Museo si BMJ Asisio? Tandaan niyo po, mula noong 2010, nakasabay po ni BMJ. Yung iba po, sabay po ni BMJ. Nakasabay niya po dati. Kaya lalo pong nakumpara ng mga tao dahil si BMJ Asisio nagtrabaho, nagserbisyo, at tumulong sa mga museo. At kailanman, saksi po sila, hindi naghanap